Magandang araw, mga ka-trivia. Welcome sa Ka-Trivia PH, kung saan dinadala namin kayo sa kamanghamanghang mundo ng kaalaman at misteryo. Samahan niyo kaming tuklasin ang isang kwento na hindi pa rin natin lubos na maipaliwanag. Ang Atlantes. Isang sinaunang sibilisasyon na sinasabing napaka-advanced at makapangyarihan, ngunit sa isang iglap, naglaho ito sa ilalim ng dagat. Totoo nga ba ito? O isa lang itong alamat na patuloy na bumabalot sa ating imahinasyon? Sa episode na ito, aalamin natin ang mga relikyang sinasabing may kaugnayan sa Atlantes at susuriin kung may posibilidad bang nag-iwan ito ng bakas na makikita pa natin ngayon. Ayon sa mga alamat, ito ay isang kaharian ng yaman at teknolohiyang higit pa sa ating kaalaman ngayon. Ngunit sa kabila ng mga kwento, mayroon nga bang tunay na ebidensyang nagmula sa mga labi ng Atlantes? Sa paglipas ng panahon, ilang mga relikya o relics ang natagpuan sa ilalim ng dagat at sa iba't ibang lugar sa mundo na sinasabing may kaugnayan sa Atlantes. Isa na rito ang tinatawag na Bimini Road, isang hanay ng malalaking bato na tila isang sinaunang daan na natagpuan sa ilalim ng tubig malapit sa Bahamas. Ang ilan ay naniniwala na ito ay maaaring bahagi ng nawalang sibilisasyon ng Atlantes. Bukod dito, mayroon din tayong tinatawag na orichalcum, isang metal na inilarawan ni Plato bilang mahalaga sa Atlantis. Kamakailan lang, ilang piraso ng kakaibang metal na ito ang natagpuan malapit sa Sicily. Maraming naniniwala na ito na nga ang metal na tinutukoy sa mga alamat. Subalit sapat na ba ito upang patunayan ang pag-iral ng Atlantis? Isa pang nakakahali ng teorya ay ang tungkol sa mga kristal ng Atlantis. Ayon sa ilang mga kwento, ang mga taga-Atlantis ay gumagamit ng mga kristal bilang pinagmumulan ng enerhiya, isang teknolohiyang hindi pa natin lubos na nauunawaan ngayon. Bagamat ito ay haka-haka pa lamang, ang ideya ng enerhiya mula sa kristal ay nagbibigay inspirasyon sa mga mananaliksik na patuloy na naghahanap ng ebidensya sa ilalim ng dagat. Sa iba pang bahagi ng mundo, tulad ng Japan at Mediterranean Sea, natagpuan ang ilang mga istruktura sa ilalim ng tubig na tila gawa ng tao. Bagamat walang direktang patunay na ito ay bahagi ng Atlantes, ang mga natuklasan ay nagpapahiwatig ng posibilidad ng isang nawalang sibilisasyon. Mayroon ding mga natagpuang bato at inskripsyon na may kakaibang simbolo na hindi pa lubos na nauunawaan. Ang ilang eksperto ay naniniwala na posibleng ang mga ito ay nagpapahiwatig ng isang nakaraang sibilisasyon na may kakaibang kultura at sistema ng pagsusulat. Mga palatandaang maaring nagmula sa Atlantes. Bagamat hindi pa napatutunayan ang tunay na pag-iral ng Atlantes, ang mga relics na ito ay nagbibigay sa atin ng pag-asa at inspirasyon na maaaring totoo nga ang mga kwento ng isang nawalang kaharian. Kung ang Atlantes nga ay nagkaroon ng mga kakaibang teknolohiya, ito ay maaaring makapagbigay liwanag sa ating mga katanungan tungkol sa sinaunang kasaysayan ng tao. Kung kayo ay naiintriga sa mga lihim ng nakaraan at gusto pang malaman ang tungkol sa mga misteryo ng Atlantes at iba pang sinaunang sibilisasyon, mag-subscribe na sa Ka-Trivia PH. Huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-iwan ng komento tungkol sa inyong pananaw. Sa inyong palagay, ang Atlantis ba ay alamat lamang o may katotohanan? Alamin pa ang mga kwento ng nakaraan dito lamang sa Ka-Trivia PH. Magsama-sama tayo sa susunod na episode at tuklasin ang mga kwento ng ating kasaysayan dito lamang sa Ka-Trivia PH.